Araling Panlipunan 6, Quarter 1, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay Epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Kumusta mga bata? Para sa ating asignaturang Araling Panlipunan ay pag-aaralan natin ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Ang ating most essential learning competencies, nasusuri ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Sa araling ito, pag-aaralan at susuriin ang pagsibol ng kamalayang nasyonalismo. Inaasahan na masusuri mo ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Matalakay ang epekto ng pagbukas ng mga daungan ng bansa sa pandaigdigang kalakalan. At maipaliwanag ang naging mga ambag ng pag-usbong ng uring mestizo at ang pagpapatibay ng Dekretong Edukasyon ng 1863. Ano ang bunga ng pagiging bukas ng Pilipinas sa mga kaisipang liberal? Paano mo ilalarawan ang uri ng pamahalaan na mayroon ang bansa noon? Magkakabuklod ba ang mga Pilipino noon? Bago natin pag-aralan ang ating aralin, ay dadako muna tayo sa pagsasanay bilang isa. Ito ay pagbuo ng salita. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. Punuan ng letra ang mga blanko upang mabuo ang mga tinutukoy na salita. Unang bilang, tawag ng mga Espanyol sa subbersibong kaisipan ng mga Pilipino. Buuin ang salitang ito. Magaling! Ang tawag ng mga Espanyol sa subbersibong kaisipan ng mga Pilipino ay filibusterismo. Pangalawang bilang, naging pinakamabilis na daanan ng mga banyaga patungong Pilipinas upang makipagkalakalan. Buuin ang salitang ito. Magaling! Ang pinakamabilis na daanan ng mga banyaga patungong Pilipinas upang makipagkalakalan ay ang Suez Canal. Pangatlong bilang, mayayamang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-aral at naliwanagan. Buuin ang salitang ito. Magaling! Ang mayayamang mamamayan ng Pilipinas na nakapag-aral at naliwanagan ay tinatawag na ilustrado. Pang-apat, sumulpot dahil sa naging masagana ang pamumuhay ng mga katutubong Pilipino. Buuin ang salitang ito. Magaling! Ang tawag sa masaganang pamumuhay ng mga katutubong Pilipino ay middle class. Panglima, minahal ng mga Pilipino dahil sa demokratiko nitong pamamahala sa Pilipinas. Buuin ang pangalang ito. Magaling! Ang minahal ng mga Pilipino dahil sa demokratiko nitong pamamahala sa Pilipinas ay si Carlos Maria de la Torre. Ngayon ay pag-aralan na natin ang epekto ng kaisipang liberal sa pag-usbong ng damdaming nasyonalismo. Tahimik na naging tagasunod lamang ang mga Pilipino noon sa unang 2 siglo ng pananakop ng mga Espanyol.
Sa pagdating ng ika-19 na siglo ay nag-umpisa ang maraming pangyayari na nagdulot ng pagbabago. Ito ay nagbukas ng daan upang sumibol ang kamalayang nasyonalismo ng mga Pilipino. Umusbong ang liberal na kaisipan at tinawag itong panahon ng kaliwanagan o Enlightenment. Umunlad ang ekonomiya ng bansa dahil sa pagbubukas ng mga daungan para sa pandaigdigang kalakalan. Nakapasok ang mga liberal na ideya at mas umunlad ang kaisipan ng mga Pilipino kaya't naghangad sila ng pagkakapantay-pantay. Tinawag ng mga Kastila ang kaisipang ito ng mga Pilipino na filibusterismo o subversibong kaisipan. Naging maikli ang paglalakbay at dumali ang komunikasyon sa pagbubukas ng Suez Canal noong 1869. Peninsulares, Insulares, Mestizo, Principalia at Indio ang naging bagong antas ng lipunan sa panahon ng Espanyol. Nagkaroon ng gitnang lipunan o middle class. Gumanda ang pamumuhay ng mga Pilipino, nakapag-aral ang mga anak at lumawak ang kaisipan. Naghangad ng pagbabago sa kanilang kalagayan ang mga Pilipino mula sa pang-aalipin ng mga dayuhan. Kabilang sa mga ito ay sina Dr. Jose P. Rizal, Marcelo H. del Pilar, Juan Luna, at Antonio Luna, at iba pa. Itinatag ang paaralang primary sa mga lalaki at babae sa bawat lalawigan dahil sa utos ng Hari ng Espanya. Nagkaroon din ng paaralang normal para sa mga guro. Nakita ng mga Pilipino ang kahalagahan ng edukasyon dahil sa Dekretong Edukasyon ng 1863. Namulat sila, sumibol ang diwang makabayan at gumawa ng hakbang upang makatulong sa kapwa Pilipino. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Ito ay timeline. Basahin ang mga kaganapan na nasa kahon sa ibaba. Isulat sa tapat ng bawat kahon kung ano ang naganap sa panahong ito. Piliin sa loob ng kahon ang mga naganap sa taong 1834, 1863, 1869, 1872, at 1880. Sagutan na natin mga bata. Para sa taong 1834, ang naganap ay ang pagbubukas ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan. Para naman sa taong 1863, ang naganap ay letter D, pagpapatibay ng Dekretong Edukasyon. Ang naganap naman sa taong 1869 ay letter A, pagbubukas ng Suez Canal. Ang naganap naman sa taong 1872 ay letter C, pagpaslang sa Gombursa. At ang naganap sa taong 1880 ay letter B, pagbabago ng antas sa lipunan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, ito ay maramihang pagpili. Basahin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, bakit magandang balita sa marami ang pagbubukas ng Suez Canal? Una, naganap ito sa ibang bansa. Pangalawa, napaikli ang paglalakbay. Pangatlo, dumami ang mga nag-aangkat ng mga produkto. Pang-apat, nabuksan ang Pilipinas sa pandaigdigang pamilihan. Piliin sa mga sumusunod ang mga tamang sagot. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. At D. 1, 2, 4. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay ang letter B. Ito ay ang mga bilang 2, 3, 4. Pangalawa, alin ang hindi nakatulong sa pag-usbong ng nasyonalismo? Una, kamatayan ng Gombursa.
Pangalawa, issue ng sekularisasyon. Pangatlo, pagtatayo ng mga paaralan. Pang-apat, pagbubukas ng Suez Canal. Piliin sa mga sumusunod ang tamang sagot. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 4. Magaling! Ang hindi nakatulong sa pag-usbong ng nasyonalismo ay letter B, ang mga bilang 2, 3 at 4. Pangatlo, alin ang nauugnay kay Carlos Maria de la Torre? Una, kakampi siya ng Reyna Isabel II. Pangalawa, naging gobernador general ng Pilipinas. Pangatlo, nagbigay ng ilang kalayaan sa mga Pilipino. Pang-apat, malapit siya sa mga Pilipino. Piliin sa mga sumusunod ang sagot. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 4. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang mga bilang na nauugnay kay Carlos Maria de la Torre ay nasa letter B, mga bilang 2, 3 at 4. Pang-apat, alin ang tumutukoy sa mga ilustrado? Una, pinadala sa Espanya upang makapag-aral. Pangalawa, nakipaglaban para maisulong ang pagbabago sa sistema ng Pilipinas. Pangatlo, sumibol ang kanilang diwang makabayan. Pang-apat, namulat ang kaisipan at pananaw sa buhay. Piliin sa mga sumusunod ang tamang sagot. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 4. Magaling! Ang tumutukoy sa mga ilustrado ay nasa letter D. Ito ay mga bilang 1, 2 at 4. At panglima, ano-ano ang naging bunga ng pagbubukas ng paaralan para sa mga Pilipino? Una, nakita ng mga Pilipino ang halaga ng edukasyon. Pangalawa, lalong naramdaman ng mga Pilipino ang pag-alila sa kanila. Pangatlo, sumibol ang kanilang diwang makabayan. Pang-apat, namulat ang kaisipan at pananaw sa buhay. Piliin sa mga letra ang tamang sagot. A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 1, 2, 3. D. 1, 2, 4. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang naging bunga ng pagbubukas ng paaralan para sa mga Pilipino ay nasa letrang A. Ito ay mga bilang 1, 2 at 3. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!